relevance daw kasi nun, yung connection na link kay Diskaya. Okay. Okay. Pero in reality, pampaligaw yun eh. Kasi mukhang hindi talaga kasama si Diskaya doon. Kasi di-deny ni Diskaya eh na Hindi niya nakilala. hindi niya kilala, hindi naman siya pumapasok doon. So parang nililigaw ni Lacson yung taong bayan para masabing wala namang link between Diskaya and Romualdez. Parang yun ang purpose ng witness na naandun. So niligaw lang niya yung tao. Ang ano kasi dito, ang ginagawa nito ni Lacson, parang style ng pulis eh. Pulis nga siya, di ba? Yung ebidensya parang minamali niya para magduda ang tao na kasangkot si Romualdez. Pinangungunahan na lang niya. Yun ang sa tingin kong nangyayari. Pero kung tama ako nang intindi, yung interview ni Marcoleta, Senator Marcoleta, yan ang sabi niya, ang purpose daw niyan, parang ituro kay Diskaya na pag-aari niya yung sa Forbes. Ayun nga, para mailigaw. Kaya. Hindi, kasi yan si Lacson, dating content creator yan. Mahilig sa clickbait. Oh, yan. Hindi, totoo di ba? Lagi siya yung, merong witness. Hindi naman natuloy. Yung kay Zaldico. May ganito. Wala naman. Para lang ma-excite sa kanya yung tao, para lang interviewin siya. Kaya tuloy lalong tumitibay yung sinabi ni Miriam sa kanya eh. Nabayot siya eh. Mas magandang nangyari yun eh. Kasi ngayon, litaw na si Soto at saka si Lacson ay tagapagtanggol talaga ni Martin Romualdez. Abogado. Abogado. Si Atty. Martin Lacson. Romualdez at ni Lacson. Kasi pagpapunta na doon yung issue eh, talagang hinaharang niya. Hinaharang. Walang ebidensya na maglilink dito, maglilink dyan. Pero yung mga testigo, yun ang sinasabi. So, Hinaharang talaga niya. So pwede nating sabihin, ito talaga si Lacson at Soto, sinesafe si Romualdez. Inflation. So naisip ng taong bayan noon na kaya siguro hindi na itinuloy yung Blue Ribbon Committee pansamantala or pinutol dahil hindi nila ine-expect yung pagbaliktad ni Zaldico. Ngayon, bumalik yung Blue Ribbon Committee, mga banateros. Kayo ba'y satisfied doon sa tinakbo ng hearing, yung excitement ng tao sa tagal na nagbakasyon yan? Actually, doon sa mga komentaryo sa vlog ko, talagang, kasi nahinto ito eh. 2 buwan, 3 buwan ata. No? Basta 2025, biglang hininto yung BRC. Biglang yung investigasyon nawala. Tapos, nagmalaki sila na babalik na. Ang dami nila sinasabi na may intro pa sila na yung bahay ni dating speaker, ituturo na, ganyan-ganyan. Tapos pagdating doon sa walang yan niligaw. Kung saan-saan. Hindi nga, ang sabi nila, dapat wag na sila magpresenta ng mga witnesses. Dapat mag-usap na lang si Marcoleta at saka si Lacson. Kasi tanong ni Marcoleta, si Lacson naman ang sumasagot eh. So lalong disappointed yung taong bayan sa nangyayari ngayon. Alam nyo, excited sila. Kasi nga may mga bulong-bulungan na magkakaroon ng rigodon. Iyan na lang siguro ang inaantay ng taong bayan, mapalitan niyang Senate President. Kasi simula nung pumasok yan si Tito Soto, nagkaloko-loko na, naging noontime show tong So abangan natin, baka naman sakali, matapos na to, pumasok yung impeachment, palitan yung liderato, Pwede game ba over. yun? Papasok si Terry Ridon? Ano ko doon? Tagal na Rigodon. Rigodon. Grabe Ang tagal nyo magano Bagal Ako nagot ko Hindi lang noon time show, meron pa silang bagong karakter na na-unlock. Yung si Teletubby. Kaya nga yung taong bayan, lalong nagdududa dahil sabi ni Lacson, hindi raw siya bakla. Pero yung ginagawa niya, di ba yung epal, alam ba, tatanungin kita, tas pasok ka ng pasok. Di ba? Medyo bading ang dating eh. Ay, merong Parang siyang witness eh, no? Siya bang witness? Ano rin yun, kumalat din yung isang video na yun na tinatanong, kasi lumabas yung sinasabing magko-connecta kay
Speaker Romualdez doon sa kanyang bahay sa Forbes. Alam naman na natin yun eh. Di ba? Sinabi na nga, alam na nga natin na si Toby Chanco na nagsabi mismo, ang sinabi ng presidente sa kanyang pinsan, ilang bahay ba sa Forbes ang gusto nyong maging pagmamay-ari? So, hindi ko maintindihan kung yung pumasok yung dalawang testigo at tinuturo si Diskaya na konektado doon sa bahay ni Romualdez. Alam naman na natin yun eh. Di ba? Kaya nga nag-rally yung mga tao doon eh, nung nakaraan eh. Nung tatandaan ninyo, nung dyan sa may Forbes Park. Oh, makakasama na kayo, di ba? Kaya nga nag-rally doon eh, dahil dyan eh. Tsaka si Gutesa din sinasabi na itong bahay na to sa kanya, nagpupunta kami dyan, nagdi-deliver kami, nagbabagsak kami. So hindi ko talaga magets kung anong relevance na itong dalawang ito dyan. Tapos Hindi, nung, ang relevance daw kasi noon, yung connection na link kay Diskaya. okay. Okay. Pero in reality, pampaligaw yun eh. Kasi mukhang hindi talaga kasama si Diskaya doon. Kasi deny ni Diskaya eh na Hindi niya nakilala. hindi niya kilala, hindi naman siya pumapasok doon. So parang nililigaw ni Lacson yung taong bayan para masabing wala namang link between Diskaya and Romualdez. Parang yun ang purpose ng witness na naandun. So niligaw lang niya yung tao. Ang ano kasi dito, ang ginagawa nito ni Lacson, parang style ng pulis eh. Pulis nga siya, di ba? Yung ebidensya parang minamali niya para magduda ang tao na kasangkot si Romualdez. Pinangungunahan na lang niya. Yun ang sa tingin kong nangyayari. Kasi yung yun nga, nag-trending din yung videos na kumalat na si Marcoleta nung in-interpellate niya yung dalawang testigo na yon. Hindi sumasagot yung dalawang testigo. Si Ping Lacson yung... Baka kasi mataranta eh. Siguro sinasalo niya, matataranta eh. Baka biglang ituro. Pero kung tama ako nang intindi, yung interview ni Marcoleta, Senator Marcoleta, yan ang sabi niya, ang purpose daw niya, parang ituro kay Diskaya na pag-aari niya yung sa Forbes. Ayun nga, para mailigaw. Diskaya. Hindi, kasi yan si Lacson, dating content creator yan. Mahilig sa clickbait. Basically, Yan. Hindi, totoo Di ba? Lagi siya yung, merong witness. Hindi naman natuloy. Yung kay Zaldico. May ganito. Wala naman. Para lang ma-excite sa kanya yung tao, para lang interviewin siya. Kaya tuloy lalong tumitibay yung sinabi ni Miriam sa kanya eh. Nabayot siya eh. Kaya yung sa Blue Ribbon Committee, tingin ko, mas magandang nangyari yun eh. Kasi ngayon, litaw na si Soto at saka si Lacson ay tagapagtanggol talaga ni Martin Romualdez. Abogado. Abogado Si Atty. Martin Lacson. Romualdez at ni Lacson. Kasi pagpapunta na doon yung issue eh, talagang hinaharang niya. Hinaharang. Walang ebidensya na maglilink dito, maglilink dyan. Pero yung mga testigo, yun ang sinasabi. Hinaharang talaga niya. So pwede nating sabihin, ito talaga si Lacson at Soto, sinisave si Romualdez. Oo, yan nga ang purpose From the very beginning, parang ganun na nga eh. Ito pa, 'di ba? Mainit na mainit si Bonoan, 'di ba? Tagal na wala. So bumalik. In-expect natin talagang gigisahin nila. Ang ginawa lang nitong Bonoan doon, nagsinungaling ha. Tapos hindi man na-contempt. 'Di ba? Siguro bago yan umuwi dito, na-instruct na eh. Bakit tayo may taas yung mic? Takot ka sa mic? Sabi mo kasi, huwag yata. Araw takot sa mic kaya. Pero alam mo, ito si Bunuan, nagtaka nga ako eh. Actually, nung nakita ko yung pag-uwi niya, bakit ang lakas ng loob niya sa immigration. Parang kung ikaw, hindi ka na uwi eh. True. At tulad ni Zaldico. Pero nangyari, na-absuelto siya. Naabot. Inabot na siya. Sumunod sa gusto, syempre. Sa tindi ng daming korupsyon na nangyari sa panahon niya. Kasi, di ba, ang nangyari, Tingnan nyo, oversight lang daw siya, tinanggap ng mga senador yun eh. DPWH, lahat, kinulong. Yung mga district engineer. Tapos biglang si Bernardo, naging bayani pa. Yung Alcantara. Basta hindi niya tinuro si Mualdez at tinuro niya si Bong Revilla, naging bayani pa. Di ba? Tapos, yung secretary, tila walang pananagutan. Pero, ninakawan yung kanyang ahensya. Pinayagan niya, parang gano'n eh. Yun yung security guard eh. Kunwari na nakawan yung bangko.
yung binabantayan ng security guard. Yun, talagang harap siya sa matinding investigasyon, magiging suspect pa talaga siya. Baka inside job eh. Oo. Pero ito si Bunuan, malaya. Masaya. Bakit kaya? Tapos, Di tinuro yung mastermind. oo. Pero may sinabi kasi si Senator Marcoleta dyan na itinuturo na nga yung OP. Tapos hindi man lang ginisa, hindi dapat yun ang pinag-usapan eh. Kaya nga palayo eh. Dapat eto na, tinuturo na yung dating speaker tapos may question mark. Dapat doon na pumunta. Ay. Kulang pa din eh. Kulang na kulang eh. No? Kasi tinan mo may nakulong ng isang senador. Tapos hanggang ngayon, ang Senado, ginigisa pa rin itong Yusek Bernardo. Paano hindi pa naman tapos yung investigasyon ng Senado, pero may nauna ng nakulong na senador. At sa nakikita natin, mukhang senador yung tinatarget talaga nila. Tandaan ninyo kasama pa dito sila Chis Escudero, Villanueva, si Jinggoy, si Grace Po, tsaka si Nancy Binay, nakasama dito. Kasama din si Angara. Pero nakakapagtaka talaga na Ito nga. isa lang yung nakakulong ngayon. Kasi nga, wala silang makuha talagang mabigat na ebidensya doon sa iba. Yun ang sinasabi. Wala rin namang ebidensya. Yun nga, wala ditong ebidensya na pag-initan lang, yung walang kasalanan, yun nakukulong. Yun ang nakulong. Yung umami na nag-aatis Disclaimer. Wala tayong sinasabi na si Senator Bong Revilla walang kasalanan. Walang kasalanan. So, Kasi presumption of innocence. You're innocent until proven proven guilty. Ang sinasabi natin dito, yun nga umamin Nag-aatin siya ng pere doon sa mga politiko. Bakit di siya nakakulong? Siya mismo yung nag-ahatid Ibig daming sabihin, pangalan. siya yung nagiging galamay. Siya yung, baka siya pa nga yung mastermind doon para maibigay doon sa politiko, para makagalaw siya ng maayos. Pero, naging state witness pa. Yun ang talagang napakalaking irregularity dito. Na ang dami mga pangalan na lumabas, pero isa pa lang yung pinupuntirya ngayon. Yes. Yung very vulnerable pa. Kasi, hindi ba, kung matatandaan natin, si Jinggoy at saka itong si Bong Revilla nakasuhan doon sa PDAF scam. Although, yan po ay napawalang sala sila. Not Yes. guilty sila sa kaso na yan. Na-acquit sila dyan, kaya nga nakalabas. Nanalo pa nga Pero would you think, or do you think, na kung ako, sangkot ako dito, marami, nagnakaw talaga ako. Hindi pa ba? Oo, susuko ba ako? Di ba? Yun yung unang-una mong gagawin Tama si Atong Ang, hindi pa nila makita, nawawala pa. Di ba? At yung kung sino-sino pa, yung mga akusado nitong mga nakaraang mga kaso, makikita natin na si Senator Bong, sumuko. Malinis ang konsensya. Sumuko. Hindi natin sinasabing malinis ang konsensya. Sinasabi natin, sumuko. So para sa akin kasi, hindi ganito yung kung ikaw sa sarili mo, alam mong nagnakaw ka, hindi ka ganyan Hindi Magtatago ka, yun ang unang-unang mong gagawin. Tama. Katulad ng ginagawa lang Kaya ngayon. nagtatago na sila Saldico, si Romualdez, Wow. hindi na rin natin nakikita. Di ba? Tama ka, kuya. Ikaw pa naman, naranasan mo na makulang, gagawin mo ka ngayon. Eksakto. Di ba? Kaya hindi ako naniniwala may kahala. Ako para sa alam naman. Kasi ako, kapitlenyo rin ako. Ikaw, mas kilala mo yan. Ako, mas kilala ko yan Nakakasama ko yung mga kilala Ako, kuya, kung may nakikita ako, ikukwento ko sa'yo na masama sila Kasi wala Ang nakikita ako, puro proyekto. Ginagawa nila sa Cavite. Kayong dalawa, tiga Cavite kayo. Tatlo kami, kasama si Ate. Tiga Cavite. Hindi kaya dahil doon sa history ni Senator Bong Revilla na nakulong na sa dati, so ginagamit ng dahilan yon dahil madali na nila mapapaniwala ang tao. Kasi may history, pwedeng ganun din. Ganun talaga yung ginawa nila. Kaya nga may sinabi kasi si dating DOJ Secretary, Boying Rimulya, na low-hanging fruit. Kumbaga, siya yung pinakamadaling pitasin. Oo. Kasi nga, vulnerable sila for public, kumbaga, yung negative public opinion. Yes. Parang ginagawa rin yan kay Pastor Apollo Quiboloy. Tama. Na, syempre, siya ay taong simbahan, nangangaral siya, and then ano yung mga ibinabato sa kanyang mga Tama. mga kaso, mga bintang, di ba? Kuya, alam mo yung Yun yung tatatakin, parang ganun. Kuya, alam mo yung parang mag-grand opening ka bago mo malaking business. Ginawa nila parang pamikay. Parang ang painit, di ba? Hindi, tsaka Ano yung ginawa nila yung balita nung pagkakulong niya,
Talagang kaliwat kanan. Oo, Talagang grabe extravagant yun. eh. Grabe ang ano ng media, talagang... Exact. Pati detalyado, yung kulungan, sukat ng kulungan, yung anong Kaya- kakainin. Sa linawin natin itong nakakabit din kay Senator Bong Revilla na inamin daw ni Senator Bong Revilla na si VP Sara Duterte. Eh, Yung fake kumakalat, fake news yan Fake Yung news nakikita yun sa Facebook na Oo. si Senator Bong Revilla daw umamin na ang mastermind daw sa pagnanakaw ay si VP Sara. Malabo. Nakakatawa nga eh. Malabo kasi Wala naman. hindi naman wala pa siyang inaamin eh. Wala Kasi pa. kapag sinabi mo na si VP Sara siya ang pinuno nito, umamin ka na doon sa kasinungalingan mo or sa kasalanan. okay. Walang inaamin. Actually, mayroon pa nga silang mga motion eh. Yes, Kaya nga na-push back itong kanyang arraignment dahil mayroon silang mga legal remedies. So, ibig Yes. sabihin, hindi totoo yun. Alam mo talaga na ino-operate si Senator Bong kasi may mga ganong lumalabas na ito namang mga kasamahan natin dito sa Duterte, mga Share pa ng Duterte share supporter. Share pa ng share. Siguro ito lang, a public awareness lang. Huwag tayong basta-basta mag-share. Tsaka huwag tayong basta-basta naniniwala sa social media. Kailangan magsaliksik kayo, tingnan nyo. Katulad nun, yung kumakalat na picture na yon, merong pangalan doon ng isang mainstream media. Tingnan nila sa mainstream media page na yun kung talaga bang pinost yun. Tama. Ako kuya, nililam ko eh. Nililam ko, wala naman. Diba? Kasi Tsaka- ino-operate talaga, ino-operate, coach. Tsaka alam nyo kung bakit? Bakit siyang target ngayon? Artiste. Yan. Kahit ikaw hindi ka mahilig sa politika, may engage ka eh. So kung meron kang gustong pagtakpan, easy target talaga si Senator dahil artista. So tapos, pamilyang artista. Tapos, politiko pa. Sikat na politiko. Tapos, pamilyang politiko pa. So talagang pag-uusapan yan Luzon, Visayas, Mindanao. Kung ikaw nga vlogger, gusto mong kumita, malaki engagement nito eh. Kahit saan kang pumunta, pabor ka o hindi, banatan mo, may kita, kaya ganyan ang ginagawa, kaya gusto nila yan. Pansinin nyo, gatas na gatas ng media. Araw-araw. Hindi lang ito Araw-araw yan. Hindi lang ito, Coach Oli. Kaya ako naniniwala sa iyo na ito ay diversionary tactics lang para ma-divert yung attention natin sa ibang bagay. Siyempre binabalita ng lahat ng mainstream media eh. Merong isang post nung nakaraan na ibinalita rin lahat ng mainstream media itong kay Pastor Apollo yan, isa pa yan. na lumalabas na naman daw yung wanted daw siya sa Luma na FBI. yun. Lumang-luma na yun, mga kababayan. Actually, si Pastor Apollo Kibalilo, sumuko nga siya eh. Para harapin niya yung mga kaso niya dito. Paano mo sasabing wanted? Yes. Hindi ba? And lagi nga natin sinasabi na si Pastor, willing siyang harapin lahat ng kanyang mga kaso sa abroad. Lalong-lalo na sa Amerika. Pero kailangan dumaan lang sa tamang proseso ng extradition. Kailangan lang naman ganun. Wag lang talaga Ako nga, yung nagtaka rendition. nga ako eh. Ito, totoo ito. Kasi kayang-kaya ni Pastor na magtago. Di ba? Pero sumuko siya kasi gusto niyang harapin. Yes. Kayang-kaya niyang magtago. Ang daming mag-aalok dyan. Nako, maraming kaibigan yan sa ibang bansa. Worldwide po ang KOJC. Kayang-kayang magtago niyan. Kayang makalabas niyan sa Pilipinas. Pero siya po ay humaharap dahil alam niyang siya ay inosente. Kaya ang mga kababayan, dapat kayo, pag-check nyo muna yung mga isinishare ninyo. Una, i-check ninyo kung shinare ba ng Banateros. Kasi pag chinek ng Yan, Banateros importante yan, matik yan na na legit yan. O, basta kinomentohan ng Banateros,